Isang gabi, si Nicodemus na isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo ay nagpunta kay Jesus. Sinabi niya na naniniwala siya na si Jesus ay isang guro na nagmula sa Diyos sapagkat walang ibang makagagawa ng mga himala na kanyang nasaksihan maliban na siya ay galing sa Diyos. Sinagot naman siya ni Jesus na maliban na ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Tinanong ni Nicodemus kung paano ito mangyayari ganoong matanda na siya. Makapapasok pa ba siya muli sa tiyan ng kanyang nanay upang maipanganak muli? Ang sagot ni Jesus, maliban na ipanganak ang tao sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Nagpatuloy si Jesus, huwag kang magtaka na ang lahat ay dapat na ipanganak muli. Ang hangin ay umiihip kung saan ito gustong pumunta, at naririnig ang kanyang ugong, subalit di mo alam kung saan ito nanggagaling at magtutungo. Gayon din ang bawat isang pinanganak sa espiritu. Nagpatuloy ang pagtataka ni Nicodemus kung paano ito mangyayari. Ang tanong sa kanya ni Jesus ay, Guro ka pa naman ng Israel, subalit hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Dagdag pa ni Jesus, katotohanan ng sinasabi ko, nagpapahayag kami ng nalalaman namin at sumasaksi sa aming mga nakikita. Subalit hindi niyo tinatanggap ang aming mga patotoo. Kung ako ay nagsalita patungkol sa mga makalupang bagay at hindi kayo naniwala, paano kayo maniniwala kung ang sasabihin ko ay mga bagay na makalangit? Walang aakyat sa langit maliban sa Kanya na bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At tulad ng ginawang pagtaas ni Moses ng serpent sa ilang, ganoon din na dapat itaas ang anak ng tao upang ang sino mang magtiwala sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag dito na ang binabanggit ng Panginoong Hesus na kapanganakan muli ay patungkol sa spiritual rebirth ng tao at hindi ang physical na kapanganakan. Ang isang tao na ipinanganak na muli sa espiritu ay makasusumpong ng kaharian ng Diyos sapagkat nabuksan na ang kanyang puso at isipan sa mga espiritual na katotohanan. Nauunawaan na niya na si Jesus na nagmula sa langit ay kinakailangan bumaba sa lupa sa anyong tao upang hanapin at iligtas ang mga nawawala at ang sino mang magtiwala sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, pinagtitiwalaan mo na ba ang mga katotohanan ito?